pasensya na po kayo 'no. Late pala kayo sa Pilipinas. Nasa ibang bansa pala tayo. Mga 12:00 na po diyan. Dito 11:00 pa lang kasi. Pasensya na po at ngayon lang tayo nakapag-live. Pero kinakailangan po natin sagutin 'to lahat 'no. Eto lang po ang pinaka-topic natin. Si VP Sara po, naglingkod bilang DepEd Secretary, nag-resign 'no. Hindi po kasama dito sa kontrata ng pagre-resign niya na 'pag hindi na po siya DepEd Secretary ay, alam niyo 'yun, yung isisisi po sa kanya lahat ng mga problema ng DepEd before pa siya maging DepEd Secretary at after na siya ay DepEd Secretary. Alam niyo, sinasanay niyo yung tao, eh, 'no? Kung walang kakayahan yung gobyernong ito, ipapalit ninyo kay VP Sara walang kakayahan. Wag na kam Mag-resign ka na, ilang araw ka pa lang, eh, o ilang buwan ka pa lang, eh, 'no? Hindi ko maintindihan kung bakit po kinakailangan ninyo na, ah, hindi niyo naman kaya, 'yan yung gusto nilang gawin, eh. Naitsurahan niyo po, 'yan yung gusto nilang gawin ng nakaharap si VP Sara pero hindi po nila nagawa na nakaharap sa Vice President, budget hearing. Hindi po nila nagawa na bastusin si VP Sara na nakaharap si VP Sara. Ngayong hindi po nakaharap si VP Sara, 'yan, 'no, lahat ngayon ng issues, simple lang naman. Kung hindi mo kaya ang gara, kasama ka rin, eh. Wata-wata ka lang, 'di po puwede 'yun. Si VP Sara ba walang problemang inabutan sa DepEd? Matagal na po 'yan DepEd na may problema, lahat ng sinasabi niyong kakulangan, problema na 'yan nung araw pa. Hindi po kay VP Sara nagsimula 'yan. Huwag niyo pong palabasin na 'yan po ay problemang nagsimula lang sa Vice President ng Pilipinas ngayon, 'no? Walang kakayahan pala si Angara, huwag niyo nang paupuin 'yan, 'no? Tanggalin niyo na 'yan. Mag-resign ka na, Angara, hindi mo ba kaya? Lahat ba ng magiging problema, future ng DepEd, isisisi niyo lahat kay VP Sara? Hindi po namin naringgan, eh, iba talaga yung mga Duterte. Ang Duterte po sa totoo lang, ang mga Duterte nagtatrabaho lang. Gusto nila yung trabaho, tinanggap nila yung trabaho, magtatrabaho sila, hindi po maninisi. Kung sa simula pa lang panay sisi mo na, Angara, hugas kamay ka na agad. Isa-isahin natin yung mga kasalanan 'to ng Kongreso, 'no? Magpakatotoo na tayo. Ako, tototohanin ko na kayo lahat na sumasawsaw ngayon na laban sa VP hindi naman nag-resign si VP Sara na Vice President, 'di ba? Mag-real talk-an po tayo. Sa budget hearing ng Vice President, nagawa niyo bang bastusin si VP Sara? Bakit 'pag nakaharap si VP Sara wala kayong magawa? 'Pag nakatalikod lahat na ng mga akala mo pinakademonyo yung VP Sara. Kasabwat nila yung media, eh. Laging may mukha ni VP Sara, halimbawa po ito. Oh. Naroon po ba sa budget hearing si VP Sara? Wala. Bakit tinatabi niyo yung mukha? Minamalisyahan nila, 'no? Iisa-isahin natin 'to. Halimbawa 'tong Representative Jill Bungalon na napakabata pa. Napakabata mo pa. Itsura lang, Hindi ko alam kung talagang bata ka. DepEd lost 1.6 billion due to anomalous computer bidding under Sara's watch. O yan, di ba? Akala mo talaga nakaharap si VP Sara nung binabanatan nila yung budget na yan.
Naroon po ba si VP Sara nung kinakalkal niyo 'tong budget na 'to? Wala po, hindi po nakaharap, 'di ba? Hindi po nakaharap si VP Sara. Kayang-kaya niyo siyang sitahin, iugnay yung pangalan niya. Simple lang naman, eh, mga congressman kayo, eh. May nakita kayong may anomalya, sampahan niyo ng reklamo. Sawang-sawa na kami sa kawalan niyo ng aksyon. Meron palang may anomalya, eh, meron palang gumawa ng kalokohan na taga-DepEd, eh. Bitayan niyo pong sampahan ng ibig po bang sabihin 'pag may anomalya pong ginawa yung isang general, sasampahan niyo ng reklamo yung presidente ng Pilipinas? 'Pag meron po bang ginawa yung isang cabinet official, sasampahan niyo ng kaso yung presidente? Hindi naman, eh. Kung nakita niyo may ginawang kalokohan yung DepEd official at totoo kayo, naniniwala kayo, sampahan niyo ng reklamo. Panay kayo satsat, eh. Tama na po yung kasasatsat. Gusto niyo lang iugnay kay VP Sara, eh, si Angara na, eh. Ha? Kung gusto niyong sisihin yung DepEd secretary, sisihin niyo si Angara. Katarantaduhan yung mga pinaggagawa niyo. May bidding daw, ayan, oh, basahin natin. If you can compute, the savings would have been 1.6 billion based on the 24% variance. Diba? Kung ano man yung ibig sabihin nun. May conspiracy na nangyari sa procurement na ito. Sampahan nyo ng reklamo. Lahat na nag-conspire dyan sa bidding na yan. No? Ano bang bidding? Nagkaroon ng first bidding at rebidding, pero the same bidders, ang participants, ang mga sangkot na conspiracy, ay yung nakaupo sa back. O lahat ng back na yun, sampahan nyo na reklamo. Kilala nyo pala, eh. Nakaupo ba sa back si DepEd Secretary Sara Duterte noon? Hindi. Pwede ba siya makialam sa back? Hindi. Hindi naman pala pwedeng makialam yung DepEd Secretary. May nakita kayong problema ng back? Alam ko po yan, hindi po pwedeng nakaupo sa back ang DepEd Secretary. Tignan niyo ang ginagawa nila. Nakita nila may problema yung back. Ha? Anong dapat niyong gawin? Nakita niyo ngayon. Wala kayong gagawin, pasasamain niyo lang si DepEd Secretary, then DepEd Secretary. O, Angara, kilos na. Heads will roll. Heads must roll. Heads. Yun, ano nyo na. Tanggalin niyo yung mga yan. Matagal ng problema nila yan. Tanggalin niyo. Anong koneksyon ni VP Sara dyan? May DepEd Secretary. May nakita kayong anomalya ng back. Ang back po, hindi po pwedeng pakailaman niya ng DepEd Secretary. Kayo naman, no. Niloloko nyo ng mga tao. May problema daw yung back. Yung back po, ibig sabihin ng back, ano po yan, yung bids and ano yung committee, bids and awards committee. Ang trabaho po niyan, sila po yung nagpapabidding at sila po yung nag-award. Halimbawa, papabidding nila, itong pangyari na to, ano ba yung sinasabi nito? Computer ba? Kung ano, ayun, computer bidding. May anomalya daw. Hindi po kasama yung DepEd dyan. Kasi pag kasama yung DepEd Secretary sa back, may anomalya na talaga dyan. Pero mo, ikaw ang head. Ikaw yung paperma. Tapos kasama ka sa bidding. Hindi po siya kasama dyan. Oh, napapahiya kayo ngayon. Hindi po kasama ang DepEd Secretary dyan. Kung may anomalya kayo nakita at hindi nakita ni Angara, bakit Angara sinasabi mo? Eh, Angara na po ang DepEd Secretary. Kung ngayon nyo yan nakita, si Angara na po. Di ba? Umaksyon na si Angara. Hindi po pwedeng dati-dati. Hindi na po uubra yan. Papalagan na kayo ng mga tao. Yung ginagawa ni Marcos. Putya si Marcos, magkakalahati na po siya sa panunungkulan. No? Hindi po pwede na lagi niyong binabalik sa dati. Ayan, 500 na tayo.
Hindi, kanina pa yata. Nakalimutan ko na, nakalimutan ko na na naghihintay tayo. 'Di po ba? Sampahan niyo, ano bang pangalan nito? Congressman Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader. Sampahan mo na reklamo yung back para hindi po kayo namumulitika lang, panay pulitika lang 'yan. Matagal na kaming gusto naming may mareklamo, sampahan niyo na reklamo. May problema pala, eh, para maipagtanggol din nila yung sarili nila. Eh, alam ko naman yung ginagawa niyo, eh. Gusto niyo siraan si VP Sara, dakdak kayo ng dakdak. Opo, dumadakdak lang po kayo. Kung wala kayong reklamo diyan na isasampa, kung hindi niyo sasampahan ng reklamo yung back, 'di po member ang DepEd secretary niyan. Bawal nga makialam ang DepEd sa back, eh. Bids and awards po yun, eh. 'Pag sinabi po ng DepEd yan, oh, i-award niyo na yan. Ay yari ang DepEd dun. Oh, alam niyo ba yun? Hindi. Pero dahil DepEd si VP Sara, palalabasin niyo lang na DepEd daw, DepEd. Utot niyo. Oh, isa-isahin natin yan. Yan yung una. Ito po isa. DepEd, 5.69 billion feeding program plug with missing milk, moldy nutrients during Sara's term. O Sara's term pa na, Sara's term na naman. Sino ba DepEd secretary ngayon? Anggara. Hindi mo ba matutukoy kung sino, papaano yan, nabulok yung mga milk, yung mga gatas na yan? Sampahan mo na reklamo, Anggara. Wala namang problema. Bigay mo sa akin yung DepEd, sasampahan ko na reklamo yung lintik ng mga tao na yan. Simple lang naman, di ba? Eh, pero kung ang purpose nyo, siraan si VP Sara, talagang hindi nyo gagawin yun. Ano ba kinalaman ni VP Sara sa Diyos ko, pati ba naman yung nabulok, ano yun? Missing milk, nawawalang milk. Mayroong Nutriban na nagkaroon ng ano ba yung mold? Ano ba sa Tagalog yung mold? Mga Nutriban na nagkaroon ng bukbok. Pati ba naman yan, DepEd Secretary pa rin? Sa tingin nyo ba yung DepEd Secretary? Sige, Juan Sumulong Elementary School, titignan ko nga ang mga bukbok ng inyong titignan ko nga ang mga Nutriban nyo, amag. Thank you po. Elementary school, pasan nyo nga yung Nutriban nyo rito. Pati ba naman yung amag na yan? DepEd Secretary pa rin. Ang bababaw naman. Sampahan mo na reklamo. Kung hindi mo kaya anggara yung trabaho mo, magbitiw ka na dyan. Ang bababaw niyan, walang katotoran, di ba? Yan po, ginagawa nila. No? Yung una, may problema pala sa bidding. Nakarating pa sa Kongreso? Anggara, nakarating ka pa sa Kongreso? O sinadya mo talaga? May problema pala sa bidding? Baka ikaw pa nagpid dyan sa mga congressman na yan. Pinagbobolan nyo naman kami. May namanak ang problema, lutasin mo. Wala namang katotoran. Yan lang ba? Napakasimple. Kung ako naging DepEd ngayon, di sasampahan ko ng reklamo. Tapos. Hindi nyo sasampahan, di ba? Kasi baka naman reklamuhan lang kunwari yan ng mga congressman. Baka naman kayang ipaliwanag yan na narereklamo yung back. Yun tayo, eh. Siyempre lahat to, tignan nyo po pagkakaiba. Hindi po si DepEd, hindi po si Sara Duterte nakaharap dyan nung iniimbestigahan nila. Pero tignan nyo ginagamit ng ano naman to. Iba-ibang media to, eh. Plano ng media talaga yan, wasakin si VP Sara. Di ba? Media din to, eh. Anong media to? Yung una, ito. Media din to. Impact leadership. Hindi ko alam kung ano yung hinayupak na yan. Parang magkaharap sila. No? Hindi nyo magagawa yan kay VP Sara, babarahin kayo. Pag nakaharap.
Eto si VP Sara na naman, ang nasa mukha DepEd feeding program. Pati ba naman feeding program? Nawawalang gatas, puta gatas. Nawawalang gatas. Ha? Tama po 'yun. Tama po. Ano po, salamat po sa pag-appreciate. Kasi nililito lang nila kayo, eh. Ako naging leader ako, eh. Alam niyo po, sa totoo lang, lahat ng dadatnan mo na opisina may problema 'yan. Iisipin ko ba bakit hindi ginawa 'to ng pinalitan ko? Hindi po. Kasi may nilutas alam ko, eh. May nilutas na malaking problema. 'Yun yung inuna nung leader na 'yun. Tandaan niyo po gano'n 'yun 'no. Mayroong nilutas katulad halimbawa si Duterte. Isisisi niyo ba sa kanya yung yung walang traffic lang 'yan. Yung nilutas ni Duterte, droga, kriminalidad, prioritization ang tawag diyan sa mga leader. Yung dinatnan mo, hindi yan priority ng leader dahil mas malaki yung nilutas niya. Yan ba naman, isisisi niyo? Nawawalang gatas. Di hanapin mo ang gara. Hanapin yung mga congressman. Pag nakita niyo kung paano nawala yung gatas, palitan niyo, magpapila kayo, gatas. Puta. Ako kasi nasisimplihan ako, eh. Congress kayo, di ba? Kongreso kayo ng Pilipinas, hinahanap niyo. Nasaan yung mga inamagnam Notre-Ban? Kahit po maliit na bakery, simple lang po yan. May mga systems loss na tinatawag. Maliit na bakery, nabubulakan niya ng pandesal, eh. Gusto ninyo yung kung may programa Notre-Ban, walang amagin ni isang Notre-Ban. Ang tawag po diyan, systems loss, di ba? Putya, yung nawasa nga, yung Manila Waters at saka Maynilad. May systems loss. Pinapasa lang sa consumer. Yung mga biglang nabutas, systems loss po yan. Sasagutin po natin. Ang sinasabi ko, eto po, maraming salamat sa naka-appreciate kasi dinadala nila tayo dyan, eh. Bakit nga hindi yan nalutas ni VP Sara? Hindi po kasi lulutasin ni VP Sara kung saan yung nawawalang Notre-Ban. No? Yung inamag na Notre-Ban, hindi niya po i-check yan isa-isa. Ay, kayo dyan mga elementary school ng Rizal. Pila nyo yung Notre-Ban. Ito, aamagin na to. Aamagin na to. Ha? Ikaw principal ka, ha? Bakit hayaan? Diyos ko naman. Yung mga simpleng bagay ba naman na amag sa Notre-Ban, ipapasa nyo pa sa DepEd Secretary? hindi, kahit sa principal level yan, eh. Di ba? Ito ba namang problema na Notre-Ban nyo? May malaki maliit, ipapasa nyo pa sa akin? Hindi nyo ba kaya yan? Principal level lang yun, ha? Kaya niyang pagalitan yung head ng mga teacher na nag-aaway dahil sa Notre-Ban. Gusto niyo ang amag na Notre-Ban problemahin ng pinakamataas sa DepEd? Diba napakalaking kalokohan? Eto pa. In fairness kay Secretary Angara, teacher pa lang ako, talagang malalim eto sabi naman ni Franz Castro. Teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pinagsamahan ng ACT teachers at ni Secretary Angara. Yun naman pala, magkasama pala kayo Angara, kaya ka pala hindi babanatan, no? Si Secretary Angara, very accommodating. Ang mga bilis sa salary ng teachers, ang mga bills, ay talagang sinusuportahan niya. Ngayon, secretary siya, mukhang mas maganda ito kesa noong nakaraan. Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot po, medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte
lalong-lalo na po itong matatag na curriculum. Problema pala iniwan sa'yo, bakit tinuloy mo yung matatag curriculum? Hindi niyo alam 'yun. Hindi niya proyekto yung matatag curriculum kay VP Sara, bakit mo tinutuloy? Pinagloloko niyo kami. Alam niyo po, magpatupad po ng proyekto sa DepEd, matindi po, 'no? Hindi agad-agad 'yan. Hindi agad-agad makikita resulta. Sige nga, after school year, may resulta na ba si Anggara? Kanya na ba 'yan? Masyado kayong alam mo Anggara, patahimikin mo yung mga 'yan, 'no? Barahin mo yung mga congressman, hindi yung hinahayaan mo lang silang banatan lahat si VP Sara. Or ipagtanggol mo yung tauhan mo. Tignan mo, yan ang magandang leader si VP Sara. Alam niya na iko-contempt yung mga tauhan niya. Ano ginawa niya? Ako na lang sasagot lahat. Para i-contempt niyo man ako, ako lang. Ako lang ang ikukulong, hindi na yung mga tauhan ko. Yun sana, no? Ganun ka sana Anggara, no? Ngayon pa lang, kitang-kita mo na eh. Handa mong ihulog sa bangin yung mga tauhan mo. May nagawa bang paglabag? Di ba? VP Sara Duterte DepEd spent its confidential fund last, but its regular funds is low. Kimbo. Si Kimbo pala eh. Mag-resign ka na Anggara at si Kimbo na ang DepEd Secretary. Masyado kayong pakailamero. DepEd na naman, di ba? Okay. Ano pa ba? Isa-isahin po natin yan. COA, sinitang inaamag na Nutriban. COA daw, sinitay inaamag na Nutriban. Huwag niyong bigyan ng budget yung DepEd. Bakit niyo bibigyan ng budget yan? Hindi pala kaya magpa-Nutriban. Hindi niyo kaya, di ba? Wala namang katotohanan. Ang dami po nilang nilalabas na problema. No? Ang dami po nilang nilalabas na problema sa kasalukuyan. Nag-DepEd ang may kagagawan si VP Sara. May bago ng DepEd Secretary. Sanay na sanay po ba tong gobyernong ito na pag instead na lutasin ang nakikita nilang problema, isisisi lang nila sa nagdaan? Kung ganyan po ang attitude, wala po talaga kayong malulutas. Bakit po gano'n na lang yung bakit po gano'n na lang yung pagkamuhi ninyo? Dahil ba napahiya kayo kay VP Sara? Hindi kayo nakaporma noong nakaraang harapan? Kaya sinisiraan niyo siya ngayon na nakatalikod siya? May part 2 pa naman eh. Bumawi kayo para hindi kayo nakakahiya. Kung totoo po yan na kayo po ay para sa tao, kung totoo po na pinangangalagaan niyo yung pera ng mamamayan, may tip ako sa inyo. 2 taon na, 500 billion. Ngayon, pangatlong taon na ngayon. Di ko alam kung magkano ibibigay nyo na naman na flood control sa gobyernong ito. Kada may mahina pa lang po yan, 2 bagyong dumaan. Binaha po Metro Manila. Bakit hindi po kayo concerned? Bakit mas concerned kayo kung totoong pera ng taong bayan yung hinahabol ninyo? Bakit mas concerned po kayo sa 125 million kaysa sa 500 billion? Ano po ba mas malaki? 125 million or 500 billion? 2 taon na po yung 500 billion. 1 taon lang po yung 125 million. No? Kung totoong concern kayo, uunahin niyo yung malaki. Uunahin niyo yung flood control program na imbestigahan. Kasi
marami ng namamatay sa baha. Ang laki-laki ng budget, namamatay pa rin yung tao sa baha. Okey lang sana kung walang malaking budget, eh. Nabasa ko na naman yung mga walang kamatayan. Si Rodrigo Duterte pala ay may 11,400 na flood control project. Bakit po? Binaha ba nung panahon ni Duterte? Ang huli pong binaha yung Metro Manila na malaking sakuna panahon pa ni Gloria Macapagal, eh. Hindi meron pa ring yun nga po ibig sabihin ng flood control program, eh. Maiwasan yung pagkabaha. Wala bang malalakas na bagyo ni Duterte? Meron. Binaha ba Metro Manila? Parang hindi. Binaha man, wala pong mga ganyang karaming casualty. Di po ako sigurado, kung ilan yung casualty kumpara ngayon. Yung mga gustong-gusto pong imbestigahan, yung nagsasabi po na dapat lang imbestigahan yan dahil pera ng taong bayan yan. Bakit hindi po kayo mag-imbestiga sa 500 billion? O meron pa po ako ipapaimbestiga. Inaano niyo po yung ayuda. Wala naman pong pandemya ngayon. Inaano niyo po yung pandemya. Kahit bagyo tuloy ang Mimol Power. Inaano niyo po yung ayudang 500 billion. 600 billion na ngayong taon. Bakit LGU DPWH yan? Kayo naman, no? DPWH po yan. Sino po ba nakakasakop sa DPWH? Bakit niyo isisisi sa LGU? DPWH yan. Pinagmalaki nga ni Pangulong Marcos yan, eh. Di po ba 5,500 pinagmalaki niya? Pinak-check na siya nun, eh. Ngayon baha na naman. Sana po, no, yung nababalitaan natin kung totoo na merong serious o kung ano pa man. Hindi naman po tayo sa demonyong tao, pero kung totoo yun, sana nga. Kasi panay kasalutan na nararanasan natin. Hindi naman namin sinabi na mapipigilan ninyo, eh. Ito, wala pong makakapigil sa baha. Malaman lang namin na meron talagang project. Kasi napaka-ironic, eh. Kung kailan lumaki, wag niyo pong sabihin si Pangulong Duterte na may project din, pero hindi po ganyang kalaki. Hindi po ganyang kalaki yung budget nung panahon ni Duterte. Pero napipigilan po yung baha. Alam niyo kung bakit? Ano yung konklusyon ni Pangulong Marcos? Ano yung solusyon nakita na ultimate na problema ng pagbaha sa Maynila? Basura. Yun po, kitang-kita natin yun. Na panahon ni Duterte, maalaga sa basura. Ako nakita ng dalawang mata ko yun. Paglilinis sa Manila Bay, paglilinis niyang Ilog Pasig, paglilinis ng mga tributary, yung mga estero-estero. Nakita ko po yan. Paglilinis ng mga estero, paglilinis ng mga Ilog Pasig, paglilinis ng Manila Bay. Di ba? Meron. Maliit na budget dinadala ni Pangulong Duterte sa dapat niyang pagkalagyan. Kaya wag niyong hanapin. Sanay na sanay kayo, eh. Ngayon bumabaha.
Ngayon bumabaha, sinisisi niyo na naman kay Duterte. Kasi marami raw proyekto si Duterte. Kaya nga kaya nga hindi bumabaha 'pag 'pag ang bagyo mahina lang, eh. 'Pag halos isang araw lang yung ulan hindi naman binabaha ng ganyan, 'di ba? Wala po tayong malalaman, hindi po tayo atat, pero masaya po tayo kung totoo 'yan, 'yun lang po. Ang point ko lang, kung totoo yung sinasabi, babalik ko lang po rito, kung totoo yung sinasabi ng mga congressman na kaya sila nagpupuputak kay BP Sara dahil gusto talaga nilang maitama yung paggamit ng budget ng pamahalaan, bakit hindi po niyo concern kung saan napunta yung flood control program, 'di ba? Wag na po yun lahat kasi 5,500 yun, yung top 10 na lang. 10 pinakamalalaki, ang dali lang naman siguro nun. Ako na magbibigay sa inyo ng tip, gagawin niyo. Hindi niyo kasi kaya yan. Sa Pogo nga, dalawa lang yung tinignan niyo, eh, 'di ba? Eh, ang daming Pogo sa Pilipinas, eh, 300 plus sabi, 'di ba? Pero dalawa lang yung tinignan niyong Pogo, okey na kayo, nakagawa na kayo ng konklusyon. Bakit po kahit 10 lang, yung 10 pinakamalalaking proyekto ng 5,500, magkano binigay niya? Halimbawa 'tong isa, kasi 500 billion 'yan, eh. Halimbawa 'tong isa, 10 billion. Asan yung 10 billion na yun, 'no? Paano siya nakatulong sa flood control? Totoo bang flood control ang pinaggamitan niyan? Gano'n lang. Tuturuan ko na kayo. Ako na magtuturo mga congressman. Eh, baka hindi niyo maisip, eh, kasi hindi involved si mga Duterte diyan, 'di ba? Hindi ko po alam. Sa inyo ko lang po narinig yang code blue na 'yan, pero may hinala lang po ako sa gusto niyong sabihin. Hindi po kasi ako doktor, 'no? Kaya kaya kung ano po yung ibig sabihin ng code blue na 'yan, sana nga totoo 'yan kung yung iniisip niyo at iniisip ko, eh, pareho. Oh, mga congressman, gano'n po ang i-push niyo sa lahat ng mga ano niyo. Concern na concern kayo sa 125. How about 1.4 billion a day? 'Di niyo ba man lang aalamin kung talagang may ginawa? Eto pa ang isa, malupit 'no, tinatago nila, eh. Eto, sinisi po nila si VP Sara, nakalusot sila nung nakaraan, eh, may sinisi sila 'di ba? Habang daw kasagsagan ng bagyo, eh, pumunta sa Germany si VP Sara. Ngayon naman, nasa Germany na ba? Hindi po. Kitang-kita naman natin nasa Davao si VP Sara, 'di ba? Umattend pa ng KOJC, 'di ba? Kasama ng mga KOJ Davao po si VP Sara. Oh, 'di na-expose po kayo na hindi dahilan ng bagyo yung pagpunta sa Germany ni VP Sara. Eh, tanungin po natin, nasaan ang pangulo niyo? Asan ang imbestigasyon? Yun pala maganda. Asan ang imbestigasyon niyo sa flood control program? Asan ang imbestigasyon niyo sa 5,500 flood control? 500 billion na flood control, asan ang imbestigasyon ng mga congressman? Panay kayo Duterte ng Duterte. Kaliit-liitan, picture lang ni Duterte, sinabi lang na gano'n. Miss ko nga yung main testigo niyo, hindi inuugnay si Duterte, hanggang Bato lang siya, hanggang kay Bato lang, hanggang kay Bato tsaka kay Bongo.
Pero kayo ugnay pa rin kayo ng ugnay. Sa Pogo, si Harry Roque nga hirap na kayo iugnay. Si Duterte pa iugnay niyo, bakit may picture kasi? Simplehan lang natin. Okay kami diyan, imbestigahan niyo lahat. Mag-imbestiga rin kayo sa mga mas malalaki. Mag-imbestiga po kayo sa mga nakakamatay. Ilan na po namatay sa baha? Di niyo po iimbestigahan yan? Pero concern na concern kayo sa inaamag na Nutriban? Kinain ba ng bata yung inamag na Nutriban? Kasalanan na ng teacher yun. Kung pinakain niya pa. Alam niyo, panay paninira na lang kayo. Sasabihin pa ng isa, nasa ano na ba? Nasa, eto na naman, she may not be aware. Alam mo, Anggara, ang dami mong arte. Eto pa, inutil talaga raw. Yan. Ayan na naman. Kala mo, inimbestigahan talaga nila si VP Sara eh. 9 billion laptops undelivered during VP Sara. Alam nyo, i-deliver nyo. Anggara, iutos mo. O i-deliver nyo na yan. Wala namang katotoran mga pinoproblema nyo. Buti sana kung sinabi, pondo para sa computer, binulsa ni VP Sara. Wala namang ganun eh. Laptop, hindi na i-deliver. Di-deliver nyo. Nak ng pupa naman Di po ba napakasisimple? Ako, simple lang eh. Sir, kung ako si Anggara halimbawa, sir, hindi po na-deliver. Ganun ba? Di-deliver natin. Tapos. Simple lang naman eh. Pero gusto nyo pang imbestigahan pa ng Senado, ng Kongreso. Ayon kay Abante, sa loob lamang ng 3 pagdinig ng House Quad Committee, ay nabulgar na ang malawak na network na smuggling, trafficking ng droga, illegal Philippine offshore gaming operation, POGO, at iba pang illegal na aktibidad na nagsimula noong panahon ni Duterte na naman. Di ba? Ang gagaling nyo pala eh. Ipakulong nyo na. Hindi nyo kakasuhan si Duterte kasi sa ICC. Di ba? Masyado kayong patuwa. Ito pa isa. Ayan. Akala mo magkausap si Anjong tsaka si VP Sara eh, di ba? Sino nagbalita nito? May mga ano po to eh, ginagawan po to. Yan, kala mo sila magkausap. Hindi po sila nagkaharap sa DepEd budget. Pinagtataka ko rito sa mga press. Wala naman dun sa budget deliberation ng DepEd DepEd deliberation ng DepEd si VP Sara. Wala po siya ron. Pero bakit naroon ang pagmumukha ni VP Sara sa lahat ng inyong anong tawag dyan? Anong tawag sa mga ganito? Anong tawag sa mga ganyan? Bakit lahat ng mukha ni VP Sara, akala nyo, inimbestigahan nyo si VP Sara? Si Anggarang DepEd ngayon eh. News snippets o kung ano man ang tawag dyan. Hindi ba si thumbnail? Hindi ba si Anggaran DepEd Secretary niyo? Bakit hindi niyo ilagay ang pagmumukha ni Anggara? Hindi ba si Anggarang umattend sa DepEd budget hearing? Bakit si Sara nilalagay niyo sa
sa thumbnail niyo o kung ano man ang tawag niyan, snippets. Bakit si DepEd Anggara hindi niyo ilagay? Pangit ba tignan pagka, ah, binubukbok na o inaamag na Nutriban ng DepEd tapos si Anggara nakalagay? Bakit lagi si Sara Duterte, eh, hindi na nga siya ang DepEd secretary? Simple lang naman. Alam niyo, kung ako DepEd secretary ngayon, bago pa kami humarap sa Congress nalutas ko na lahat 'yan. "O ano 'tong problema na 'to?" Eh, inaamag daw po. Inaamag ba? Oh, heads must roll na 'yan. Sino yung putya wala naman. Para pagharap mo dun, ano nangyari rito sa inaamag, tinanggal ko na yung bakery namin. Alam niyo napakasimple, 'di ba? Simple lang po ang problema kung gustong lutasin, eh. Pero kung gustong palalain, eh, talagang lalala yan. Tama. Wala kasing manonood, walang titingin ng balita 'pag hindi si DepEd 'pag hindi si VP Sara, 'di ba? 'Pag si Anggara. Alam niyo sa totoo lang, ako lang nga nagtiyatiyagang sagutin 'to, eh. Wala namang may interes sa kanila nung binabanatan nila si DepEd secretary. Yung DepEd po binabanatan nila, walang may pake. Pero may pakian lahat nung si VP Sara yung nakikipagbardagulan sa kanila. Meron bang lumabas na mga Shiminet ngayon? Wala, 'di ba? Gano'n katindi yung Sara Duterte. Binanatan niyo siya sa pagiging DepEd pero dahil wala siya ro'n, halos ayaw panoorin ng mga tao. Wala kaming pakialam. Gano'n na kasi ginawa niyong dalawasingko, eh. Alam niyo yung yung nanay na ano, araw-araw na nagsesermon, wala na sa mga anak 'yan. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. 'Pag araw-araw ka naninermon. Pero 'pag minsan ka lang magalit, titi mo 'yan sa gano'n yung ginagawa niyo kay VP Sara, eh. Araw-araw niyong sinisiraan, eh. Sino pa maniniwala kay Castro, kay Manuel, kay Kimbo, at sa lahat ng mga congressman, kay Abante. Sino pa maniniwala sa inyo? Halos araw-araw. Hindi nga kayo nakaporma kay VP Sara, eh. Sa pagkapahiya niyo nga nagpa-interview kayo ng nagpa-interview, eh. Yan po yun. Yun ang katotohanan. Mahirap tanggapin pero yan po ang katotohanan. Yung hindi niyo kaya gawin kay VP Sara nung nakaharap siya sa budget ng Vice President, ginawa niyo kay VP Sara yung paninira nung siya ay DepEd Secretary pa, nung si Anggara ang nakasalang. 'Di ba nakakahiya yun? Nung kaharap niyo siya wala kayong magawa lahat. Pahiya kayo. Pero nung hindi siya nakaharap, si Anggara nakaharap, 'di rin naman nakakahiya rin naman kay Anggara. Wala kang silbi, 'di mo kaya pagtanggol ang DepEd. Never ko naringgan yung mga Duterte na dami kong minanang problema kay Noynoy 'no. Wala kang narinig na ganyan si VP Sara. Dami kong minanang problema kay 'no, kay Lola Briones, wala. Pero eto si Anggara, puta hinayaan niya lang na kaya akala niyo may malulutas yan? Isisisi niya lang yan. Inutil din, eh. Ngayon pa lang nararamdaman ko na. 'Pag ganyan po attitude, sinisiraan yung dati mong ta's wala kang pakialam. Tuloy natin yung mga pagtira sa mga Duterte. Uy, bakit nawala?
Why happen? Ha? Sa akin? Hindi wifi, hindi ako naka-wifi eh. Naka-ano ko eh. Pala sa yung ano, nagkape. Basahin pa natin yung paninira ng mga tukmol na to sa mga Duterte. Pasensya na kayo ha. Kasi may nag-request bakit daw hindi ako nagbabalita tungkol sa kay OJC. Ang dami na po nila nagbabalita eh. Tirahin naman natin yung tumitira sa mga Duterte. Lahat po yan may kaugnayan sa kay OJC sila eh. Banateros, Bisdakeros, sila BMR, lahat po yan eh. Eto po, meron na namang isang congressman na nag-privilege speech. Hindi kasi sikat niyan kung expectation versus reality kay BP Sara. Ito po, ang malupit. Ayan o, 11,340 flood control ni Rodrigo Duterte. Nasaan nga ba? Flood control po yung paglilinis. Baka hindi nyo alam. Flood control po yung dredging. Flood control po yung pag-ayos nung... Meron dyan sa Manila Bay, yung... Hindi ko alam kung anong ano yan. Nakita ko yan eh. Yung tuloy-tuloy na pag-ano. Ito po, bakasyon trabaho po ako eh. Yung nagtutulak po ng ano, ng to pumping station. Hindi po ba yung mga yan ay maliwanag yung pagsasaayos po ng mga pumping station, paglilinis po ng Manila Bay, paglilinis po ng basura ng ano, 'di ba? Flood control program po 'yan. Tsaka hindi po kasi laki ng budget. Ulitin ko hindi po ganyan ang budget ni Tatay Digong sa flood control. Kaya ang flood control niya pang ano-ano lang. Yun lang po, linis-linis lang. No? Okay. Ito po, may nakakatawa rito. Ito na huli na, Richard Hayderian. The mystic of Dutertismo has lost its grip on the national imagination. Wala na raw po yung dating yung mga tao, yung talagang anong-ano sila sa mga Duterte, nawala na daw yan. Deklarasyon ni Richard Hayderian. Kala mo talaga may utak no? Okay. Thanks to the blunders of the father. Blunders daw po si Tatay Digong. Now clearer and retrospective and sans a climate of fear. And the brazen incompetence of his offspring. At sa mga anak daw po yung mga incompetence ng kanyang mga anak. Yung tatlo, si Paulo, si BP Sara, at si Mayor Baste. After almost spending a decade of the pinnacle of power, the notorious dynasty is now fighting for its very survival in its very own backyard. Kita nyo, mag-fake news tong Richard Hayderian. Kayo po ba, sino po sa inyong taga Davao? Totoo po ba na mismo sa Davao ay yung very survival daw nila? Pag nag-eleksyon daw sa Davao ngayon, malamang daw matalo mga Duterte. Yun yung gustong palabasin nito ni Hayderian. Ako hindi po ako taga Davao. Pero hindi ko po ma-imagine na mismo sa Davao matatalo mga Duterte. Ganyan po kalupit tong si Hayderian. Malupit ang imagination. Alam nyo, minsan, no? Yung imagination nyo, wag nyo pong gawin yung imagination nyo ay para ng katotohanan. Yung pangarap nyo, hindi po yan yung totoo. Maraming salamat po kay Abraham Quezon na nagbigay ng 100 pesos na pangkape. Hayderian.
makinig ka. Sa dami ng alam mo kaagad na fake news ka, eh. Wala na raw yung mga tagahanga daw ni alam mo kaya alam namin na bugok ka, eh. Kami nga hindi namin nasasabi, na si Leni matatalo sa Naga o kung saan man tatakbo si Leni. Alam mo, ang tindi ng sapaw mo sa utak kay Derian. Gano'n ka kasapaw, 'no? Naisip mo? 'Wag yung imagination niyo akala niyo totoo. Yung pangarap niyo hindi yan yung pangarap niyo yan na matalo sa Davao yung mga Duterte. Yan po, tapusin natin diyan ang isang malaki kaya lahat po 'to, 'no? Lahat po 'to paninira sa mga Duterte, lahat paninira kay VP Sara. Yung hindi nila kayang gawin ng harapan kay VP Sara ginagawa nila ngayon. Kasama ng mga media, kasama 'tong bagong DepEd Secretary. Wala kang kakayahan, magbitiw ka na diyan. Yan lang po ang ating topic. Puwede na po kayong